Eto na nga ang totoong dahilan ng pagpapaalis namin sa dati nating kennel girl. For today, usual na ganap lang ulit dito sa ating mansion for the palabas na nga tayo ng ating pack member. Ready na nga ang lahat nung time na to, pati na rin nga itong off-leash area at ayan, inispray na nga lang din yan ng ating pang-disinfect. Naalala ko nga sa previous video natin may nag-comment sigurado daw ang baho dito kasi nga daw dito lagi nagpapati ang ating pack member. Pero ewan ko ba sa inyo palagi na lang kayo si baho, try nyo pumunta dito at amuin nyo. Ay, charis lang. Pero sa true, walang kaamoy-amoy dito guys sa ating off-leash area. Hindi mo maiisip na may nagwiwiwi dito at nagpupupo. Dahil nga syempre yung pupo dinadakot naman natin siya. Tapos yung kanilang ang wiwi talagang napupunta lang yan sa ilalim. Tapos everyday 2 times to 3 times a day nagdi-disinfect dito sa area na to yung ginagawa ni Kuya Sermenyo. At ang laman po ng pang-disinfect na yan ay solution ng water pati na rin nga po ng Zonrox at konting kennel cleaner na liquid. Kaya naman kahit anong amoy nyo dito, kahit lumapa pa kayo para amoyin na wala kayong maaamoy na mapanghid siya. Anyways, usual naman ginagawa talaga is pinapatuyo nga muna itong area na to bago palabasin ang ating mga pack members. Pero ngayon kasi medyo na late na at excited na silang lumabas. Kaya naman andito sila habang nag-spray dito. Hindi rin naman masama yung amoy ng pang-spray na to kasi konti lang rin naman yung Zonrox na nilalagay natin dyan. Yung Zonrox kasi para makill lang yung mga bacteria. Anyways, hindi man tungkol sa pagpapalabas ng video na to which is tungkol talaga sa ating kennel girl. Dahil nga sa previous video natin ang dami sa inyo ang kung ano-ano na naman ang pinagko-comment nakakaloka. Pero mostly natatawa ko sa mga tao kasi galit sila dahil hindi sila nakapag-marites at hindi nila nalaman yung reason. But still, thank you so much sa mga tao na nag-respect ng privacy natin dahil ang dami nagsabi na hayaan na nga lang daw dahil privacy na nga nila. Pero alam nyo ba ang hindi nakakatuwa guys is yung mga tao na nag-comment na mga kung ano-ano na kung alam nyo yun parang nag-jump na sila into conclusions. Kesyo siguro daw malikot ang kamay, nagnanakaw, kaya daw tinanggal. Yun na nga yung pinaka-worst na comment na nabasa ko at sabi ko, Diyos ko, hindi deserve ni Ate Shane yun na masabihan ng ganun. Kasi gaya ng sabi ko sa inyo, perfect naman na talaga na kennel girl si Ate Shane, okay naman na talaga siya. Naisip ko rin nga baka sabihin ng iba dyan, hindi nyo kasi sinabi yung reason, kaya kami nag-isip-isip ng kung ano-ano. Hay nako guys, wala kayong karapatang man-judge ng tao just because hindi kayo nakapag-marites. Ay, nakakaloka talaga kayo. Anyways, dahil nga sa mga comment dun sa video na yon which leads us to actually saying na kung bakit ba talaga namin siya tinanggal. Yes guys, you left us no choice kasi naman sa comments na yun, kung mababasa yun ni Ate Shane, sigurado na masasaktan siya. Kasi nga some people really went too far with kung ano-anong pinagsasasabi nila to the point na talagang alam kong masasaktan si Ate Shane kapag nabasa niya yun at ayaw namin yung mangyari. Kasi syempre hindi lang pack members yung nagmahal kay Ate Shane, syempre pati kami na rin. At hindi rin talaga kami natutuwa sa mga pinagsasasabi nyo. Kaya heto ako, talagang ipagtatanggol ko si Ate Shane at sasabihin ko sa inyo na mali lahat ng pinagsasasabi nyo dyan. Unang-una, hindi magnanakaw si Ate Shane, hindi malikot ang kamay niya. At ano ba talaga ang rason? Eto na mga marites, makinig kayo kasi eto lang talaga ang magpapatahimik sa inyo. Huy, grabe naman. So, sa video na yon sinabi ko nga po na kung ano yung mga kagandahan kay Ate Shane, yung mga gusto namin sa kanya, kung gaano niya mahalin ang ating pack members, alagaan ang ating pack members, at kung gaano kagaling siya maglinis. Pero hindi ko sinabi kung ano yung reason kung bakit natin siya tinanggal. Bakit? Para po sa safety na rin niya. Kumbaga ayoko na may sabihing masama sa kanya dahil okay na okay rin naman talaga si Ate Shane at mabait rin siya. At syempre, hindi na rin naman na nyo yun kailangang malaman talaga. Hindi nyo naman kailangang malaman lahat. Kaso marites talaga kayo. Kaya ito na nga guys, mga reasons kung bakit namin pinaalis na si Ate Shane. Pero bago ako mag-start o baka may sabihin na naman kayo, kesyo ganyan naman, napaka-arte nyo, ganyan, ay nako, kayo naman talaga mga marites na kayo, mga pakilamera pa kayo sa desisyon namin. Ay, grabe, awayan na po. At isa pa guys, may nag-comment rin nga pala na baka po daw hirap na hirap si Ate Shane dahil nga po sobrang dami natin mga aso at sobrang dami niyang inaalagaan kaya siya umalis. Hindi ko alam guys kung anong mga pinagsasabi nyo kasi halos everyday na nga sa video natin pinapakita ko sa inyo na may mga tagalinis tayo. Andyan si Kuya Edmar, si Kuya Jomar at si Kuya Sermenyo. Meaning hindi mag-isa si Ate Shane yung pag-aalaga sa pack members. Napakadami nila. Actually buong pamilyang nag-aalaga sa kanila. Hindi lang si Ate Shane kaya wag kayong dyan. Anyways, ito na nga po yung totoong rason. Alam ko na hindi na kayo makaantay. Unang-unang rason natin is medyo mabagal kumilo si Ate Shane. Yes
Yes guys, nababagalan kaming kumilo sa kanya for 14 days na andito na siya. Alam na naman niya yung gagawin sa ating pack members. Pero ayun nga, hindi niya natatapos agad-agad since ang bagal niya nga kumilos. At alam niyo naman kapag may ganito mga doggies, kailangan mabilisan talaga, lalo na kapag may mga pupu sila. Isa pa nga sa hindi niya magawa dahil medyo may kabagalan nga siya is kapag nakakawala sa cage yung ating pack members, hindi niya talaga mahuli-huli. Nagpaikot-ikot na yung mga pack members natin pero hindi niya talaga mahuli guys dahil nga hindi siya sanay talaga na mabilis yung kilos niya. Pero hindi naman namin siya sinisisi doon. Kumbaga gano'n na lang talaga siya, mabagal na talaga siyang kumilos. Kumbaga mahinhin na lang talaga siya. Kaya wala na kami magagawa doon. For our second reason naman, eto nga guys, may nakapagsabi na nga nito sa comment section sa previous video na baka nga daw ito yung dahilan and nagtama siya. For the second reason nga, si Ate Shane po ay medyo madalas lumiban. Sa 14 days po na andito siya sa amin ay siguro nakatatlot kalahating araw na siyang liban. Actually may day off naman siya guys, pero kasi ang gusto namin saka lang talaga siya liliban or saka lang siya uuwi kapag day off niya. Kasi alam niyo yun, yung pag-aalaga sa ganitong mga pack members natin, wala talagang day off yung ganito, as in dire-diretso talaga. Kumbaga kailangan everyday andito tayo para sa kanila kasi nga ayan, napakadaming gawain na kailangan natin gawin sa kanya. Pero syempre may day off naman po si Ate Shane. Pero ayun nga, bago pa man makarating dun sa day off mismo na binigay namin sa kanya, since 2 weeks pa nga lang siya dito ay puro absent na nga po siya. At yun po yung talagang ayaw namin, kahit noon pa man sa iba namin mga naging kennel girls, ayaw po namin ng pala absent. Kaya rin nga po ang hinanap nating kennel girl talaga is dalaga. Kasi nga po kapag may pamilya siya, syempre palagi siyang may gustong uwian, palagi may mga mangyayari sa pamilya niya kung may sarili na siyang pamilya. Kaya nga po gusto namin single para palagi siyang available para sa ating pack members at hindi siya palaging palaliban. Kahit naman siguro sa mga kasambahay ayaw natin nung palaging paliban-liban at maya-maya na lang nagpaalam ng pagliban. So isa yon sa mga naging strong na dahilan kung bakit kinailangan na natin siyang tanggalin. At eto pa guys ang isa at number 1 reason kung bakit natin siya tinanggal. Yung dalawang unang reason kasi na sinabi ko, kinaya pa namin yung tiisin guys at hinayaan pa rin namin siya magstay. Pero nung mangyari na nga etong last reason na to, dito na namin siya pinaalis talaga. For 2 weeks kasi ilang beses na rin nating naiwanan si Ate Shane dito sa mansion natin. Kumbaga siya lang talaga sa pack members at pag uwi natin, okay naman ang pack members natin, malinis sa mga rooms nila, well fed sila at talagang tahimik sila, tulog na tulog. Kumbaga na ipagkatiwala na natin ang mga pack members natin kay Ate Shane, pero dumating nga po yung araw na talagang nag-fail siya. Yun yung araw na nag-birthday ako sa Jollibee. Umalis nga po kami around 12. Tapos iniwan namin si Ate Shane mag-isa sa mansion. So syempre expected natin nag-iintindi siya sa loob, pero pag uwi namin guys, may kasama kaming bisita from the birthday party kasi gusto nga nilang bisitahin ng ating pack members dahil mga fans sila. So sinama natin sila dito. Tapos ang nakakahiya guys, sobra nakakahiya. Pagpasok nila sa mansion, sobrang baho. Tapos ang nakita namin talaga ay sobrang daming mga pupu ng pack members. Naapaka na yung iba, sobrang daming ihi. Hindi siya nakapaglinis. Hindi rin talaga namin nagintindihan nung time na yun kung bakit hindi siya naglinis. Kaya ang ginawa ni mother, chinek niya talaga sa CCTV. At simula po nung umalis kami sa papuntang Jollibee hanggang makauwi kami, nasa kwarto lang si Ate Shane, hindi siya lumabas. So doon na talaga na disappoint si mother, lalong-lalo na nga at may pumuntang bisita. Kumbaga naging isip ng bisita is grabe, sobrang baho pala dito sa mansion. Which is hindi naman talaga sobrang baho sa mansion. Nung time na yun talaga, hindi lang nakapaglinis kaya syempre nagbaho na talaga. Syempre kinausap rin naman ni mother si Ate Shane tungkol doon and nag-sorry naman si Ate Shane, which is very good sa kanya. Sabi ko naman sa inyo, mabait talaga si Ate Shane at nag-sorry din naman siya. Kaso yung ginawa niyang yun guys, doon na talaga napuno si mother at hindi na talaga niya kinaya na pagstayin pa si Ate Shane. Kasi kumbaga yung mga moments na ganun, hindi mo talaga pwedeng kalimutan na ganun na magdakot ka ng pupu or magdakot ka ng wiwi or maglinis ng wiwi nila. Kasi nga syempre alam nyo dito sa ating pack members or dito sa ating mansion, gusto natin panatilihin ang kalinisan palagi. At ang pinakamasama pa, nagkasakto pa na kung kailan siya nakapahaba ang pahinga ay saka nga po may kasama tayong bisita. Ako hindi ko alam kung ano pinag-usapan nila ni Ate Shane guys pero kasi ang alam ko talaga is may pahinga si Ate Shane sa tanghali. Binibigyan namin siya ng 1 hour na pahinga pagkatapos kumain. So siguro after niyang kumain, napatulog siya or napahaba yung pahinga niya, hindi niya na malaya na hapon na. Yun lang naman yung naisip ko. Kasi si Ate Shane, masipag naman talaga siya. So, ayun nga guys, yun yung naging meet siya talaga kung bakit natin siya kinailangan pauwiin na. And yun na nga sinasabi ko sa inyo guys, wala namang serious matter talaga na ginawa siyang masama. Yun lang talaga yung naging reason natin. So, ayun na nga guys, sana manahimik na kayo dyan at sana wala nang mag-comment dyan ng masasama tungkol kay Ate Shane. Kasi sa totoo lang, wala naman siyang ginawa tungkol sa ating pack members. Yung ginawa niya, kumbaga honest mistake siya, siguro
napasarap lang yung pagpapahinga niya, kaya hindi siya nakapaglinis. Kaya naman naghanap kami ng iba kasi alam niyo yun, gusto natin talaga yung mas dedicated sa pag-alaga sa ating pack members. Kaya nga doon sa video na yun, todo pasalamat rin ako kay Ate Shane kasi ang dami niya naman talaga nagawa para sa ating pack members and she's been a big help for us. Kasi alam niyo yun, noon hindi nakakasama si mother sa mga gala namin. Kawawa naman siya, mag-isa siya at hindi siya kasama sa fun. Pero nung andito si Ate Shane, nakakaalis talaga kami buong pamilya sama-sama at ngayon lang nangyari yun sa amin. Kaya thank you so much kay Ate Shane. And sorry din kay Ate Shane para sa naging comment ng ibang tao sa previous video natin. Pasensya na Ate Shane. Napilitan naman kami na sabihin na nga ngayon yung reasons para nga po mas maprotektahan rin si Ate Shane sa mga masasamang comments nyo. At ayun na nga sa mga nag-comment doon sa previous video natin ng mga kung ano-ano. Sana masaya na kayo ngayon.